下，俗人一场，芸芸众生却弹着我疏狂。苍穹之上，我是向往，这双手掩不住的光。看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神雷的情节，时空把我写进又一片荒野。只好奇有啥子贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人真相一步一步问，我们俗人从未想真假不分，我们俗人狗兰亭曲月舞，这可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神雷的情节，时空把我写进又一片荒野。是一趟却随意，我的期盼这是结局，当我不惧，学会失去，当你后悔那又是何必？好多狂野，好多狂天，每场戏我都只是原地，越演越死，身处在劫万里，不一落就地。Paano nagagawang manood lang at hindi kumikilos ang mandirigmang nasa ika-4 na antas? Tatlong beses ko siyang tinamaan. Kahit nalampasan niya yon, hindi na siya mabubuhay. Subalit, sino kaya ang lalaking yun? Ang aking tinutukoy ay ang kanyang braso. Kanyang braso? Napansin ko lang na hindi sa kanya ang brasong yun. Ngayon lang ako nakaharap ng ganong kalakas na kapangyarihang demonyo. Yang Xiangwan, nasa likod bang mga mata mo? Nasilip ko siya bago siya nakaalis. Maaari mo ba kaming kausapin ng harapan? Hindi ka naman ganyan sa amin dati, di ba? Wag! Hindi ko yan magagawa. Ako si Yang Qianwan. Ginagawa ko lamang ang mga bagay na aking nais.
Pinagmasdan ko si Weiyan at ang dalubtala ng imperyo. Kayo ba? Hindi niyo ba yun napansin? Anong ibig mong sabihin? Isa sa kanila'y nakatayo sa tore ng nakatalikod sa inyo, habang ang isa'y nakaupo sa entablado ng nakatalikod sa atin. Iniisip ng lahat na si Weiyan at ang dalubtala ng imperyo ay may pagkilos ng tunay na pinuno. Tama na yan. Sabihin mo na sa amin ang nais mo. Ayon sa mga nakuha naming kaalaman, maaaring yun ang nakatago sa ilalim ng lawa ng sangbo. Tama yon. At ang lalaking yon ay si Hang Wei. Pag nahuli natin siya, malalaman natin kung nasan si Prinsesa Pingyang. Nitong nakaraan lamang ang nangyari sa lawa ng sangbo, ngunit kayo ay may alam na kaagad tungkol sa kasong yon? Sandali, ba't dito nabanggit sa akin ng mga nasasakupan ko sa kawanihan ng dalubtalaan? Hindi ba kayo humingi ng tulong mula sa kanila? Sa pagsisiyasat ng mga kaso, hindi pala ganong kahusay ang mga gabay ng gabi. Hindi nila pinadala ron ang mga gabay na ginto. Ang tanging nagsisiyasat ay isang karaniwang gabay na tansu lamang. Gabay na tanso? Sino siya? Narinig mo na ang tungkol sa kanya. Lahat sa dalubtalaan ay kilala siya. Siya si Su Qian. Shu Chi An? Narinig ko na ang tungkol sa kanya nung bumalik ako sa dalubtalaan. Isa siyang henyo sa alkimiya, ngunit hindi ko inasahang pangungunahan niya ang kaso sa lawa ng sangbo. Inaangkin niyang muli ang lahat ng karangalan. Isa siyang malakas na kalaban. Ano bang meron sa malademonyong braso? Hindi ko alam. Ayoko sa mga demonyo at mga Diyos. Wala akong pakialam sa kanila. Makinig kayong lahat. Sa laban ngayon, ako si Yang Chenhuan ang umaangkin ng karangalan. Mas lumala pa pala siya pagkatapos niyong umalis dun sa kabisera. Hanapan natin siya ng ibang manggagamot. Hayaan niyo siya. Mas mabuti kung ikamamatay niya yan. Pinuno, labis akong nasugatan. Nilalamon na ako nitong braso. Bumalik ka. Bago pa mahuli ang lahat. Pinuno, 6 na taon ako nung sumali ako sa Qinglong. At magmula noon sinundan na kita. Tinuruan mo kong manalangin at magnilay-nilay. Pinakain mo ko, pinihisan at kinupkop. Tinuring mo kong kapatid. Inalagaan parang anak.
At ngayon, ako ay nangangailangang muli. Hihingi ako ng pabor. Nais kong... Nais kitang lamunin. Lalamunin kita! Pinunong Wei? Ano nakakatawa? Hindi ako tumatawa. Wala yun. Hindi ako tumatawa. Nung nakipaglaban kami kagabi, nasan ka? Kayo naman. Kayong mga gabay na ginto, ang mga paraan at kakayahan nyo, walang kapintasan na tunay talagang pambihira. Tapos ako, gabay na tanso lang ako. Kung nagtungo ko rin kagabi, magiging pabigat lang ako sa inyo. Ang sabihin mo, natatakot ka. Hindi totoo yan, ha? Tama na. Nagtungo si Hang Wei sa tahanan ng ministro ng digmaan kagabi. Ang mga gabay na ginto ay... Si Hang Wei ang nanakit sa kanila. Naglagay ng bitag ang yaman sa tahanang yun at sa tahanan ng punong tagapay. Naroon silang 3 at isang ika-4 na antas na alagad ng taga-dalubtala ng imperyo. Kahit na yung ika-4 na pantas na alagad ay hindi mahuli si Hang Wei. Paano siya makikilala? Sira ang kanyang braso. Naintindihan ko. Pinunong Wei, anong antas ng lalaking may baling braso? Maaring ikalawa. Sa palagay ko'y unang antas. Kung ganun, saan kaya galing ang baling braso niya na yun? May kaugnayan ba yun sa kalangitan? Ang totoo, ito'y kaugnay sa isang lihim na kaso. Maging ako, hindi ko alam ang lahat ng tungkol doon. Ang tanging nalalaman natin sa ngayon ay malubhang nasugatan si Hang Wei. Nagtatago lang siya sa lungsod. Ipinaalam ko na sa kamahalan ng lahat. Tuloy tayo sa paghahanap. Ikaw naman, ipagpatuloy mong pagsisiyasat. Masusunod. Kung ganun, nasan po ang ministro ng digmaan? Nakakulong siya sa tahanan niya para na rin sa kaligtasan niya. Itutuloy ko ng pagsisiyasat ko. Sandali. Si Ministro Jiang, ikalawang antas siya. Kailangan mong mag-isip na mabuti. Hindi mo siya maaaring gamitan ng husay mo sa pagmamasid ng Qi. Yun ang patakaran. Sige po. Subalit, maaari kang magsama ng salamangkero. Maliwanag? Maliwanag po. Kung ganun pala, hihingin ko ang tulong ni Binibining Tsai Wei. Hindi na kailangan. May isang nakatataas na salamangkero ang naghihintay sa'yo sa yaman ng buong gabi. Hinihintay niya ako? Ikaw ba ang henyo sa alkimiya? Si Xu Qian? Wala yon. Maliit na bagay lang yun. Pagdating naman sa alkimiya, walang tatalo sa kawanihan ng dalugtalaan. Mapamaraan ka pala. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Ang pinakamahusay sa lahat ng salamangkero sa dalugtalaan. Yang Chen Huan. Marahil ay, batid mo na ang ngalan ko. Huan Qian Yang? Si Yang Qianwan, ang aking guro. Siya ang nag-iisa dito sa buong Dafeng.
Ang tagapagtatag na salamangkero. Pinunong Yang. Narinig ko na ang pangalan nyo. Narinig ko na ang tungkol sa inyo. Nakatataas na Yang. Bakit kayo nakatalikod at hindi nyo ako hinaharap? Ang pagtalikod sa mga tao ay sa gisag ng kilos ng tunay na pinuno. Ano sa palagay mo? Ayos ah. Nasobrahan sa talino. Pinunong Yang, tama kayo ron. Ba't nyo nga pala ako hinahanap? Saluhin mo! Ito naman ay... Tala ng karangalan ko. Kagabi, tinulungan ko ang mga gabay sa pakikipaglaban sa isang mananalakay. Malakas ang katawan niya at siya'y nababalot rin ng kapangyarihang demonyo. Kahit 3 gabay na ginto, hindi na naig sa kanya. Buti na lamang at tinulungan ko sila. Ginamit ko ang 3 liping pagpatay sa labanan para baguhin ang laban. Siguruhin ang tagumpay at talunin ng demonyong yon. Kaya dahil doon, ako si Yang Chen Huan ay dapat bigyan ng karangalan. Huwag kang mabalisa, sinulat ko na ang lahat ng nangyari riyan. Maaari mong basahin. Maaari mong ihayag sa buong mundo kung anong nangyari. Ihayag mo sa lahat ng tao ang nangyari. Tapos ka na pala. Tapos na. Teka, Pinunong Yang, ba't hindi na lang kayo nagtungo kay Pinunong Wei? Pangkaraniwang gabay na tanso lang ako eh. Ginawa ko yun. Ngunit hindi ko rin alam ang iniisip niya. Ikaw raw ang punong tagasiyasat sa kaso. Dapat ka raw sumang-ayon bago ihayag sa mga tao. Ang galing ni Pinunong Wei ah. Umiiwas siya sa mga responsibilidad niya. Huwag kayong mag-alala, Pinunong Yang. Sinisiguro ko sa inyo na pagtapos na ang kaso, ihahayag ko ito sa lahat. Masaya ako marinig yan. Kahit paano'y hindi nasayang ang paghihintay ko sa'yo. Sige, umalis ka na. Matutulog na ako. Pinunong Yang, huwag ka muna umalis. May kailangan ka pa? Hindi naman po ito mahalaga. May bigla lang kasi pumasok sa isip ko eh. At isa yung maikling tula na bagay sa inyo. Talaga? Araw, buwan at mga tala sa mga kamay ko. Walang sino man ang kagaya ko dito sa lupaing ito. Mabangis, wagas, at di magagabi. Napakaganda. Napakagandang tula! Biglang pumasok sa isip ko kanina yung tulang yun. Ngunit hindi ko maisip kung kanino yun nababagay. Hanggang sa nagkita tayo, Pinunong Yang. Sige, ganito na lang. Kung ayos lang sa inyo, pwede niyong tanggapin yun bilang isang handog na galing po sa akin. Napakamaunawain mo naman. Dahil nais mong ibigay yun sa akin bilang handog, nararapat lamang na tanggapin ko yun ng buong puso. Hayaan mong namnamin kong muli ang kagalakan. Araw, buwan, mga tala sa kamay ko. Wala akong katulad sa lupaing ito. Araw, buwan, mga tala sa kamay ko. Wala akong katulad sa lupaing ito. Araw, buwan, mga tala sa kamay ko. Wala akong katulad sa lupaing ito. Araw, buwan, mga tala sa kamay ko. Wala akong katulad sa lupaing ito. Tunay na, napakagandang tula. Ngunit pakiramdam ko, mayroon pang kulang. Ang magandang mukha nyo na lang ang kulang. Siya nga pala, Pinuno. Dahil marami na kayong nagawang kabutihan, baka naman ay nais nyo pang dagdagan nyo ng isa pa. Ha? May naisip ka ba? Sabihin mo kaagad. Ganito kasi. Kailangan kong usisain si Jiang Feng sa tahanan ng ministro ng digmaan. Wala po kasi akong mahusay na salamangkerong kagaya nyo na magpapatunay sa katapatan niya. Tunay ngang hindi mabubuhay ang mga gabay ng gabi kung wala ang kawanihan ng dalugtalaan. Sige! Dahil maganda ang pakiramdam ko, buti pa samahan na kita. Sige po. Ihanda ko na po yung mga kabayo. Sandali lang po.
Hindi na kailangan. Ipikit mo ang mga mata mo. Yumuko ka at huminga ng 2 beses. Araw, buwan at mga tala sa kamay ko. Wala akong katulad sa lupain ito. Sa wakas, nakuha ko na ang tamang pakiramdam. Pinunong Yang, sandali, nasa na tayo? Sino kayo at bakit yung pinasok ang tahanan ng ministro ng digmaan? Ako ang punong tagapagsiyasat sa kaso ng Sambo. Ikaw rin! Isa ka pa! Kayong dalawa rin! Teka, Pinunong Yang, saan nyo naman... Huwag ka mag-alala. Ipinadala ko lang naman sila sa isang lugar na kung saan ay tahimik. Mga pangahas, ang lakas ng loob nyo paalisin sila. Sino ba kayo? Tahanan to ng ministro ng digmaan. Ba't kayo narito? Ako ang tagapagsiyasat dun sa Sangbo. Ikaw rin, umalis ka! Teka, hindi, huwag siya. Bakit? Saan tayo pupunta? Sa loob ng tahanan. Pinunong Jang, ipagpaumanhin nyo ang biglaan naming pagpunta. Bata ka pa at mahusay. Balita ko magandang takbo ng kaso sa lawa ng Sangbo at nalaman mo rin kung sinong tunay na pumatay kay Conde Ping Yuen. Salamat po sa papuri nyo. Tama na ang mga pagbati. Itanong mo na ang nais mo sa kanya. Naparito ako upang magtanong tungkol sa nangyayari upang mabilis kong malutas ang kaso. Marahil ay nagbibiro ka. Mga gabay ng gabi ang may hawak ng kaso. Higit ang inyong kaalaman sa nangyayari kaysa sa akin. Ba't naman magkakaroon ng palatandaan dito sa tahanan ko? Pinunong Yang, nung tinatanong ko siya kanina, alin sa mga sinabi niya ang totoo at hindi? Lahat yun ay hindi totoo. Nalinlang tayo ng matandang yun. Kung wala na, babalik na ako sa kawanihan. Sige po, maraming salamat sa tulong nyo. Sige. Paalam na! Pinunong Yang, ayos lang kayo? Ayos lang. Nangyayari to. Natagpuan na si Hang Yuen. Anong nangyayari? Huli na kayo sa inyong pagdating. Hindi na natin siya kasama ngayon. Patay na siya? Sa pagitan ko at kamatayan, pinili niya ang kamatayan. Ang brasong iyon, inubos nun ang lakas niya. Lalamunin kita! Itigil mo yan! Huwag mo siyang papatayin! Isa siyang mandirigmang monge. Puno siya ng sigla at lakas. Gagaling tayo kapag nilamon natin siya. O bakit? Ititigil mo na ang pagiganti. Hindi maaari. Pinuno ko siya. Hindi maaari. Huwag natin siyang patayin. Sinabi mo sa akin dati, maaaring isakripisyo ang lahat hanggat makakatulong yon sa paghiganti mo. Kaya bakit? Hindi na natin siya patayin. Pinuno ko siya. Siyang iginagalang ko sa lahat ng tao dito sa mundo.
Kung ganon, paano na lang si Pingyang? Si Pingyang. Pingyang! Hang Wei! Hang Wei! Maaari mong patayin ang lahat sa mundo! Maliban lang sa kanya. Hang Wei! Pinuno, matagal mo nang nais malaman kung anong nangyari nung nakaraang taon, hindi ba? Pagkatapos na, biglang nawala ang braso. Ako na lang ang naiwan habang naghihintay sa inyo. Hinintay mo ba kami dahil may nais kang sabihin sa amin? Wala na siya ngunit. Hindi siya bumitaw sa paghihiganti. Ipinasa niya sa akin ang pasaning yon. At yun ang pangyayaring nais kong sabihin sa inyo. Nangyari yun 1 taon na ang nakararaan. Tungkol ba yan kay Hang Wei at kay Prinsesa Pingyang? Noong 1 taon, sa bulwagan ng Qinglong, nagtagpo si Hang Wei at Prinsesa Pingyang. Namulat si Pingyang sa kalayaang inaasam niya nung magtagpo sila ni Hang Wei. Upang matakasan niya ang kasal, nagpasya silang lisanin ang kabisera. Upang makaalis sa kabisera, kailangan ng mahiwagang sandata na magkukubli sa kanila sa mga salamangkero ng kawanihan ng dalubtalaan. Bukod pa roon, kailangan nila ng isang taong tutulong upang mabigyan sila ng bagong pagkakakilanlan upang makaalis sila sa kabisera. Dahil doon, humingi ng tulong ang prinsesa sa pinagkakatiwalaan niyang kaibigan na anak ni Conde Pingyuen. Malapit noon si Conde Pingyuen sa mga pinuno at sa mga maharlikang angkan. Nang malaman niya ang tungkol doon mula sa anak niya, nakipagsabwatan siya sa pangalawang ministro ng digmaan. Nagkasundo silang palabasin ng kabisera si Prinsesa Pingyang at gamitin yon bilang panlaban kay Pinunong Yu. Kung gano'n, nasa na ngayon si Prinsesa Pingyang? Ginawan ba siya ng bagong pagkakakilanlan? Dalisay at walang muwang ang prinsesa. Walang alam sa mga nangyayari sa hukuman ng imperyo. Hindi niya alam kung gaano kasama ang tao. Walang karanasan at marangal ang prinsesa, habang si Hang Wei ay isang palaboy sa iba't ibang lugar nung nagpasya na silang umalis ng kabisera. Ang kapahamakan ay hindi na nila maiiwasan. Malupit at masama ang tao dahil pagkalabas nila sa kabisera, lumabas na ang totoo nilang saloobin. Balak nilang pagsamantalahan ng prinsesa. Itinaya ni Pingyang at Hang Wei ang buhay nila upang lumaban. Ngunit napatay si Hang Wei at ang isa na may kinitilang sarili niyang buhay. Patay na si Prinsesa Pingyang? Ano? Sila? Bukod sa anak ni Conde Pingyuen, sino yung isa? Ang isa pang lalaking naroon ay ang anak ng pangalawang ministro ng digmaan, si Jiang Yi. Tama na! Hang Wei! Hang Wei!
Kung 1 taon na mula nung namatay si Hang Wei, bakit narito pa rin siya na tila hindi pa siya patay? Ang tulad niyang isang patay ay hindi na mabubuhay. May nagkulong ng kamalayan ni Hang Wei sa katawan niya gamit ang lihim na paraan. Nabuhay siyang patay sa mundo ng mga buhay. Paghiganti. Yun ang patuloy na bumuhay sa kanya. Upang maipaghiganti niya si Prinsesa Pingyang. Ngunit sinong bumuhay sa kanya? Anong layunin niya? Bakit niya ginawa yun? Tungkol dyan, wala rin akong alam. Hindi rin nilinaw sa akin ni Hang Wei ang tungkol sa bagay na iyon. Ang alam niya, ginamit ang katawan niya upang linisin ang malademonyong brasong yon. Necromancia? Isa yung lihim na sining. Naging kasangkapan lamang si Hang Wei. Gumamit siya ng necromancia upang pahinain ang lakas nun, upang magamit niya ang demonyong braso. Di tayo nakatitiyak. May katibayan ka ba sa mga sinabi mo? Kung wala kayong tiwala sa akin, maaari niyong kunin ang katawan niya. Sabihan niyong manggagamot na suriin ito. Daan-daan lang. Ito na! Pinunong Wei, narito si Prinsesa Linan. Xu Jian, tumungo na kayo sa morgue ngayon. Samahan mo si Prinsesa Linan. Opo. Prinsesa. Prinsesa, hindi pa namin napapatunayan kung sa kanya nga ang katawang yan. Maaaring hindi yan si Prinsesa Pingyang.
Linan, hindi ko nais manatili sa lugar na to habang buhay. Pagdating ko sa hangganan ng timog, susulatan kita. Hintayin mo ako. Babalik ako at hahanapin kita. Hindi maaari. Hindi. Prinsesa, puno ng pegyati si Prinsesa Linan, ngunit kinilala niya ang bangkay. Si Prinsesa Pingyang po ito. At saka, ang kabiyak ng pinunong yu, papunta na po siya sa morgue. Naunawaan ko. Makaalis ka na. Prinsesa, ito'y mahalagang bagay. Maaaring magdulot ng kung ano sa hukuman ng imperyo. Alis Hindi ba... na! Opo. Hilig mong maglaro, hindi ba? Hilig mong pagbibiro, tama ba? Ano ba ginagawa mo riyan? Sige na, itigil mo na to, bumangon ka na! Bakit napakamusunurin mo ngayon? Munti ko na makalimutan. Dinalhan kita, bagong ani ngayong taon. Paborito mong prutas na to, hindi ba? Para sa iyo ako nang magbubukas. Matamis ito. Talagang napakatamis nito. Pingyang, tikman mo. Bago nga nito ngayong taon. Sige na, anak, tikman mo na! Hindi ba't paborito mo ang prutas na to? Bakit hindi mo tinitikman? Napakatamis nito, anak. Pingyang! Pingyang! Wala ngayon, hindi na ako aalis sa tabi mo. Halika na, umuwi na tayo, anak! Umuwi na tayo, anak! Pingyang, halika na! Sinong may sala? Sinong may gawa? Anak ni Conde Pingyuen at anak ng ministro ng digmaan, si Jiang Yi. Pinagsamantalahan ba siya? Gamit ang aguhilya, nagpakamatay siya. Salamat. Sige, ituloy mo na ang tungkuling sinabi mo ayon sa iyong mungkahi. Opo. Kumusta na ang kaso ng lawa ng Sangbo? Bakit wala si Wayne dito sa hukuman? Mahal na kamahalan, nasa labas si Prinsesa Linan.
Si Linan? Anong ginagawa niya rito? Pabalikin mo siya. Apa. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Kamahalan, ako si Linan ay may sasabihin sa inyo. Ito'y daing na walang sukat. Hiling ko ang inyong paghatol. Papasukin siya. Sa tigang na lupa't mga buto, sa isang taong pagdaing. Nagdadalamhati ang mga buhay, habang lumuluhan ang dugo ang patay. Saksi sa aking pagsamo, ang buong langit at lupa. Pagsamo para sa katarungan. Igantinawa ko ng langit.清秋薄衫，空叶去起，我身畔一份暖煦，谁人为伴？扶我无需泪阑干，炊烟独叹，梦长梦有关。行军来如西风凛然，吹散我眉弯。生在热来时段，有你我就能安养不放。明知这世间多凄寒，只愿许情难，悲欢两不沾。花落过红袖下，我认定与你一生去绽放。袖笑看，唯言心中怅然恋。清秋薄衫，空叶去起，我身畔一份暖煦，谁人为伴？扶我无需泪阑干，炊烟独叹，梦长梦又短。行军来如西风凛然，吹散我